Amen. Purihin ng Diyos. Yan, magandang umaga. Sa ating hello, sister, kapatid ng Sky. Welcome ka sa gawain ng Panginoon. Sa Jesus, the name of the church. Okay, mga kabataan, tayo umupo na, tayo mag-aral ng konti bago tayo magpuri sa Panginoon. Tama lang yung oras natin. Amen. Yan, salamat sa Diyos sa umagang ito, sa buhay at kalakasan na binigay niya sa atin. Isang malaking pribilehiyo na tayo narito sa kanyang templo at tayo makikinig ng kanyang buhay at banal na salita. Amen. Kaya bago ang lahat, tayo munang mag-pray sa umagang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito na iyong pinagkaloob sa amin sa pribilehiyong buhay, Panginoon, na ngayon nasa sa amin para gamitin sa pakikinig ng iyong salita. At mamaya, Panginoon, kami sasangkot magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Patubayan mo po kami, mangyari yung kalooban. At sa oras na ito, Panginoon, hinihiling namin sa iyo, buksan mo po ang aming espiritual na paningin, higit sa lahat, ang aming puso, upang higit namin maunawaan ang iyong mensahe. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Okay, salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. At ngayon, tayo konting mag-aaral ng kanyang mga salita tungkol sa gawain ng pagbibigay. Amen. Busy si JP at saka si... Dito kaya muna kayo, mamaya na kayo magalo na, mga tipa ba yan, mga tipa? Okay, sige, dito muna sa harap. Pag-aralan natin yung gawain ng pagbibigay. Sino nakakalam kung ano yung mga uri ng pagbibigay? Ayan, meron ba nakakalam? O meron? Offering, tsaka tithes, yan, yung tithes and offering. Yung pag-aralan natin yung dalawa lang muna na yun. Yung tithes matatagpuan natin sa aklat ng Malakias, chapter 3. Yan, 3:10. Yan, isa sa pinaka sikat na verse kapag ka-offering time. Pag-aralan natin kung ano yung kaibahan niya sa simpleng theology niya. Okay? Simpleng theology niya. Ayos eh. Malakias chapter 3 verse 10. Kaya kung mayroon tayong mga Bible, pwede tayong magbukas. Okay, Sister Nora, mag-ano tayo ng Bible sa mga nandiyan ito. Okay? Para alam niyo din yung aking binabasa, tapos meron tayong projector TV para malaman natin na tama yung verse na ating tinatalakay. Malakias chapter 3 verse 10. Ito yung tithes na tinatawag. Okay? Malakias, wala, Brother Miron. Chapter 3 verse 10. Sabi rito, kung nakita nyo na dyan, pakibasa. Sino, Brother JB, pakibasa mo yung nakasulat sa Malakias chapter 3. Kuha ka ng mic. Yung isang mic dyan doon sa ibabaw ng, ano? Ito pas? Hindi, wala yan. Wala yung orange. Sorry. Dyan, wala ba mic dyan? Yan. Pindutin mo. Naka-ready na yan eh. Malakias chapter 3 verse 10. Umilaw? Wala. Wala. Bukas dito. Ano? Ayun, meron na. Ayun, sige. Dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi ng tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masagana. Pagpapala. Amen. Purihin lang Diyos. Sabi doon, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi. 10% sabi doon, ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugulan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? Ano napansin niyo sa talata na ito? Sa sinasabi sa talata Hindi lang po ito? nakabaw ng maayos. Ang Diyos ang nagsasalita dito ay yung Diyos na makapangyarihan. Anong sabi niya? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Okay? Sa church. Saan ba yung tahanan ng Diyos? Yung church. Okay? Kasi wala namang tahanan ng Diyos dito. Sa totoo lang.
sa espiritual, sa langit. Kaya lang, hindi na pwede yung ating mga handog doon. Tama? Kasi yung buhay ang ating handog sa Diyos sa totoo lang. Pero dito sa lupa, habang tayo nabubuhay, meron tahanan ng Diyos. At ito yung templo na yun. At sabi rito, yung 10% natin, ibinibigay dapat natin ng buong buo sa Diyos. Okay? Ano yung napansin nyo rito? Upang matugunan ang pangailangan ng aking tahanan, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyong masagalang pagpapala. Ano yung bagay na napansin nyo sa sinabi ng Diyos? Ang tithes ay hamon ng Diyos sa atin. Subukin. Nandun din yung word na salitang subukin. Okay? Hamon niya yon sa atin. Okay? Sabi niya, dalhin niyo yung 10%. Ano ba yung 10% na dapat natin dinadala sa Diyos? Base dito sa tithes na ito, sa Malachias chapter 3. Ito yung mga kinikita natin. Kasi nung time nila sa Old Testament, yung kanilang mga ani, yung kanilang ikinabubuhay. Halimbawa, nag-ani sila ng bukirin. Yung 10 bahagi doon, talagang sa Diyos dapat yon ipinibigay. At itong tithes, hindi ito sakop ng kautusan ni Moses. Kasi panahon pa lang ni Abraham, nagbigay na si Abraham ng 10% kay Melchizedek. Wala pa si Moises noon. Nasa sinapupunan pa lang sila ng lahi nila. Okay? Kaya hindi siya sakop sa 10 Commandments. Okay? Pero noon pa man ay talaga ginagawa na ito ng mga believers, ng mga kumikilala kay Yahweh, ng mga kumikilala sa Diyos. Kaya ang tanong, kayo ba ay kumikilala sa Diyos? Amen. Amen. Kaya tayo lahat sakop nito. Okay? Ng 10%. Kaya dapat sa ating mga buhay, dapat binibigay natin yung para sa Diyos. Okay? Yun yung tawag doon, 10%. At ang sabi ron, dalhin ninyo ng buong buo. Okay? Hamon ito ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga believers. Sa bawat naniniwala sa Diyos, na tumatawag sa Diyos ng Panginoon. Dapat nagbibigay tayo. At hindi lang yun. Ito ay hamon na may kalakip na pangako. Ang tithes, hamon ng Diyos sa atin na kung ating gagawin, ay talagang meron siyang ipinapangako. Ano yung pangako ng Diyos ayon sa ating binasa? Bubuksan ang mga bintana, sabi rito. Subukin ninyo ako sa bagay nito. Sige, subukin mo kung gawin mo ito para maintindihan mo, para malaman mo, sabi rito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit sa isang tahanan, ano yung mas marami? Bintana o pinto? Bintana. Pero mo, hindi sa pinto palalabasin ng Diyos yung biyaya. Okay? Sa mga bintana. So, ibig sabihin, mas maraming pagpapala ang ibabalik ng Diyos kapag tayo ay nagbibigay ng 10 bahagi. Kaya lang, may mga tao nagsasabi, paano yan kung hindi bukal sa loob yung pagbibigay? Pagpapalain ba tayo ng Diyos? Di ba? Dapat, kasi meron sa 2 Corinthians, ang bawat siya dapat nagbibigay, bukal sa loob at hindi napipilitan. Okay? Buksan natin yung aklat ng Matthew chapter 21, verse 28 to 31. Matthew, brother ni Rod, 21, verses 28 to 31. Yan. Nakita lang, sige, pakibasa, brother JP. Si brother JP, yung taya mo na ngayon. Siya rin mamaya MC. Oh, ayun yun. Sa Bible mo, para magkamukha, di ba? Mas maganda yung magkamukha. Bukod dito, bukod dyan. Sige, 21, 28. Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa upasan at magtrabaho ka ron. Ayoko po tugon niya ito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa upasan. Lumapit din ang ama sa ikalawang at ganoon din ang kanyang sinabi at tumugin ito. Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sinong dalawang... Yeah. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Amen. Pasakop sa paghahari ng Diyos, yung huling word. Balik mo dun sa 28, brother ni Ron. Sabi ron, ano ang
ang palagay ninyo rito? Sabi ng Diyos, ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." 29, "Ayoko po," sabi niya, "tugon ito." Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi at tumugon ito, "Opo." Ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. 31 at 30, may 30 ba? Ayun na, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay mauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos." Okay, nakuha niyo yung point doon. Sa Malakias, malayo siya kung tutusin sa pagbibigay. Pero ang sabi doon, merong kwento na may dalawang anak ang isang ama. Yung nakatatanda, inutusan ng tatay niya, "Anak, punta ka sa bukid." Sabi nung nakatatanda, "Ayoko po." Pero kinalaunan, nagbago siya ng isip, sumunod din siya sa Diyos. Yung isa naman, inutusan niya din, nakababata, ang sabi, "Opo, pupunta ako." Pero hindi naman siya pupunta sa bukid. Ngayon, ano sa palagay niyo, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng Diyos? Natural yung sumunod na kahit sinabi niya ayaw niya. Tama ba? Ganon din sa pagbibigay ng 10%. Okay? Ito kasi ay hamon ng Diyos sa ating lahat. Kung ikaw ay magdidesisyon na sumunod, ay talagang pagpapalain ka ng Diyos. At ang pangako niya doon, bubuksan niya yung mga bintana ng langit at ibuhos ang masagalang pagpapala. Kung hindi ka naman sumunod, ano sa palagay niyo sa sinasabi ng ating binasa sa Matthew 21? Pagpapalain kaya tayo pag hindi tayo sumunod? Amen? Kasi bakit? Kung ano kasi ang itinanim natin, yun yung ating aanihin. Halimbawa, pag nagtanim ka ng 2 buto ng ubas, ilang puno ang tutubo? Natural, 2 rin yan. Tama? Pag nagtanim ka ng 8 buto, anong tutubo? Hindi, wala rin. Kaya hindi ka aani pagdating ng panahon. Tama ba? Kaya kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Pagka marami kang tinanim, marami ka rin aanihin. Ganun ang sistema ng gawain ng pagbibigay, lalo na sa 10%. At ang pangako ng Diyos doon, bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos ang masagalang pagpapala. Okay? Ang tithes, ito ay hamon ng Diyos na may kalakip na pangako. Kasi yung 10% ay bahagi talaga ng Diyos yun para sa buhay natin. Amen? Kaya karapat-dapat lang ibigay natin talaga sa Diyos yun. Kasi sa Malakias, kapag hindi natin binibigay yung 10 bahagi ng ating ikinabubuhay, yung ating kita, pinagnanakawan natin ng Diyos. Amen? Tama po ba? Amen. Malaki ba yung 10% o maliit? Maliit lang no? Magkano ang 10% ng 10 piso? 20% laki na nun, JB. Piso. Amen? O, ganito yan. Kapag ikaw ay may 10 piso, yung piso ron, dapat tinatabi mo yon para sa Diyos. Pastor, may tanong ako, paano kung araw-araw ako may 10 piso? So, araw-araw ka magtabi ng piso. Sa loob ng 6 na araw, bago maglinggo, dapat itabi mo na yon. Pastor, paano kung may humabol, may nagbigay pa sa kanya 10 piso, linggo? O tabi mo pa rin yung piso, idagdag mo sa 6 na piso mo. Tama ba? At ibibigay mo yung bukod sa Panginoon, okay? Isobre mo yon. Kaya dapat may sobre tayo dito. Isasobre mo yung 10 piso. Magkano yun? 7 pesos. At ilalagay mo yun sa lalagyan ng offering natin. Okay? Ayun yung tithes. Kapag may 100, magkano yung 10% ng 100? 10. Kung may 100 ka sa loob ng 6 na araw, magkano dapat yung bibigay mo sa Panginoon? 60. Isasobre mo yun, ilalagay mo sa offering box. Bukod yun sa offering. Okay? Iyon yung kaibahan ng tithes. Kasi ang tithes, pera talaga ng Diyos yun. At sa pera ng Diyos na yun, kapag ikaw ay sumunod, kahit labag sa kalooban mo, talaga tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Bakit? Kasi siya si Yahweh. Siya si Jehovah. Kapag sinabi niya, tiyak ay kanyang gagawin. Diba? Hebrew 13 verse 8, Brother Meron. Hebrew 13 verse 8. Kasi itong Malakias, Old Testament ito.
panahon pa ng ating mga ninuno. Sabi rito, si Jesucristo ay hindi nagbabago, magbabago. Ay, yung word na ginamit so ibig sabihin, ngayon, bukas, magpakailanman, hindi siya magbabago. Kung ano pagkakilala mo kay Jesus noon, ngayon din, sa pagkakilala mo ngayon, siya pa rin yun. Hindi siya nagbabago. Si Jesucristo ay hindi magbabago, kailanman siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Amen? Kaya, panampalatayaan natin ang ating Panginoong Jesus. Okay? Kasi sa lahat ng pagkakataon, tapat siya sa lahat ng oras, kahit tayo hindi tapat sa Kanya. Amen? Ano uli yung tithes? Yung tithes ay 10% bahagi ng ating kinabubuhay na dapat binibigay natin sa Diyos. At ang tithes na ito dapat dinadala natin, sabi rito sa Malakias chapter 10, saan? Saan dapat dalhin ang tithes? Sa tahanan ng Diyos. Amen? Sabi rito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong 10% bahagi sa tahanan ng Diyos. Malakias na, Brother Mirror, 3:10. Yan. Sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Ito ay ginagamit saan ginagamit ang tithes? Wala natin nakikinig ah. Saan ginagamit yung tithes? Sa tahanan ng Diyos. Para saan? Matugunan ang pangangailangan ng church. Alin? Kailangan natin ng kape. Tama ba? Groceries. Pwede tayong ibigin natin na, printer, laptop. Kailangan natin ng sasakyan. Amen? O kung may gusto mag-donate ng e-bike para pag may susundo yung mga may edad, pwede. May kakilala ako, dinonatean siya ng e-bike, Purinong pinagpahala, Purinong Panginoon. Amen? Taga-sundo, kasi pataas yung lugar nila eh. Iba hirap maglakad, sinusundo nila. Kaya Purinong Panginoon, God is good all the time. Amen? Tandaan yan. Kailangan natin matugunan ng pangangailangan. Ano ba yung meron sa church? Bills, tubig, kuryente, tama ba? Kung may allowance yung pastor para makapaglingkod sa Panginoon. Kasi kasama sa templo ng Diyos yung mga leaders, yung mga tagapagturo, sabi na ibang bahagi ng kasulatan, dapat bahagian ng mga tinuturuan ang nagtuturo. Amen? Pero yung tithes, kasama sila doon sa loob ng templo ng Diyos. Kasi may pastor dyan, may mga musician dyan, dapat yun, kasama talaga sila. Kapag faithful yung mga believers sa pagta-tithes, ay talagang magiging active ang lahat. Kasi naipoprovide ang pangangailangan. Halimbawa, si pastor, may pamilya, may asawa at anak na nag-aaral, hindi naman kasya yung ibibigay lang na allowance kung maliit lang ang church. Halimbawa, bigyan mo lang ba si pastor ng 1K lang sa isang buwan? So tingin nyo, kasya yun sa isang buwan. Pangangailangan niya. Tama ba? Ang gastos ng isang tao, nasa 600 mahigit sa isang araw. Hindi abono pa si pastor sa pangalawang araw. Panglubian ni pastor, wala na. Tama? May pupunta pang bata. Bibisita pa sa tahanan niya. Pamimeriendahin niya ba yun? Tama? Kaya ganun. Kaya, kung faithful ang bawat isa sa pagtatides, magtutugunan, sabi rito, pangangailangan ng aking templo upang matugunan ang pangangailangan ng aking templo. Ang tithes, binibigyan sa Diyos, sa tahanan ng Diyos. At dapat binibigay natin sa Diyos. Halimbawa, sa mga estudyante, sino rito yung nag-aaral? Taas kamay. Magkano yung individual na baon nyo araw-araw? 250. Sabihin mo lang, 20 na lang. 20 po. Magkano 10% ng 20? 2 piso. Tama ba? Ipunin mo yung sa loob ng 6 na araw. 2 times 6. 12 pesos. Ilalagay mo sa sobre. Ibibigay mo sa offering box yun. Lalagay mo yun. Okay, tama po ba? Kung sino 100 binabaon? Yan, yung 10 piso. Itatabi niyo yung 10 piso, iipunin niyo sa loob ng 6 na araw, magkano yun? 60. 60, di ba? Okay, yun yung tithes. Ibubukod mo yun, lalagay mo sa sobre. Kahit kung malalagay ng pangalan, alam na ng Diyos yun. Okay, alam ng Diyos yun, all-knowing yung Diyos. Ang mahalaga, at talagang binibigay mo yun, hirap ka man gawin yun, o masaya ka man bigay yun, walang problema doon. Kasi alam ng Diyos na sinunod mo yung kalooban. Ang mahalaga yung sumunod ka, sabi ng Bible, obedience
is better than sacrifice. Hindi mahalaga yung hinandog mo talaga sa totoo lang. Ang mahalaga, yung puso mo na sumunod sa Diyos sa paghandog mo. Nakuha niyo po ba? Hindi mahalaga yung pera kung gaano kalaki o kaliit. Kaya nga, ang liit lang ng tithes eh. 2 piso, piso lang. Pag binigay mo yon, ang tinitignan ng puso sa iyo, ng Diyos sa iyo, yung puso mo, na sumunod ka sa kanyang utos, sa kalooban. Kalooban. Okay? Para matugunan ang pangangailangan ng kanyang templo. Amen? Kaya tandaan natin yan. Ang tithes, ito ay 10 bahagi ng ating kinikita sa Diyos. Kinikita sa ating buhay. At binibigay natin ito sa tahanan ng Diyos. Amen? At ito ay hamon ng Diyos na may kalakip na pangako. Okay? Tandaan nyo, Hebreo 13:8, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Hindi siya nagbabago noon pa. Tapat siya magpakailanman at mananatiling tapat kailan pa man. Kaya may kanta eh. Amen? Tama po ba? Pastor, ano naman yung offering? Tama? O, sinakakalam ng offering. Taas kamay. Ang akala ng offering, ano yung offering? Hindi pa ba natin na ituro ito? Yo, si Brother Rodolfo na nakakala. Ano yung offering? Usang loob. Yun yung usang loob na sinasabi. 2 Corinthians chapter 9, 7 to 8. 2 Corinthians. Tapos na tayo sa tithes. Ano uli yung tithes? Ito ay 10% ng ating ikinabubuhay. Kung ikaw wala ka pang trabaho, estudyante ka, yung baon mo. Paano kung hindi ako nag-aaral, pastor? Tambay lang ako. Yung binibigay sa iyo, nag-jek-jek lang ako, pastor. Jek-jek naman dyan. Alam mo, noon, batang 80s, 90s, ang board namin, jek-jek. Tama mo, brother, jek-jek naman, 10 piso, 5. O di, tanggalan mo ng 10% yung jek-jek mo, o may bigay sa nanay mo 10, o tanggalan mo ng 1 piso. Ayun yung tithes. Ang mahalaga, nagbigay ka ng parte ng Diyos. Alam mo ba? Ikinabubuhay mo yun eh. Ano yung kinabubuhay? Wala akong pastor, ikinabubuhay eh. Nabubuhay lang ako sa panghihingi. Tanggal mo ng tithes yung hinihingi mo. Amen? Ganon. Tambay lang ako, pastor eh. Kapag kaibigan ko eh, dumaan, nangingi lang ako 5 piso. Tanggalan mo ng 5 centimos. Paano yung pastor? Ang liit naman nung wala na ngayon, hindi na nabibili. Kunin mo na lang. Tapos gawin mo 20, gawin mo 10, o tanggalan mo ng tithes. Ganun po yun. Ang mahalaga, yung puso mo, hindi yung perang kahit na sabihin mong 2 piso lang yun. Pastor, sa loob ng 1 linggo, karoon lang talaga ako 20. Matutuwa ang Panginoon yun kasi tapat mong binigay yung para sa Kanya. Amen? Isobre mo yun. Isobre mo para sa Diyos. Ang mahalaga, sumunod ka sa Diyos. Amen? Okay po ba? Ang Diyos, tandaan nyo, hindi kagaya ng ating isip. Kaya, ang liit na pala. Hindi gano'n ang Diyos. Ang Diyos, tumitingin siya sa puso mo kung paano ka sumusunod sa Kanya. Amen? Naintindihan po ba yung tithes? Ano yung tithes? 10%. At ito ay ano? Hamon ng Diyos na may kalakip na pangako. Okay? Na pagpapalain ka niya, ibubuhos ang pagpapala sa mga bintana ng langit. Hindi lang sa pinto. Kagaya ng church natin, walang bintana yung church natin. Pastor, paano yung church natin walang bintana? Wala pa tayong pagpapala dyan. Meron, may bintana ito yan. Tinakpal na kasi aircon na tayo ngayon. Tapos pag binuksan mo ito, malaki yung bintana dyan. At meron pang malaki sa taas. Amen? Kaya bubuhos ng Diyos yung pagpapala ron. Okay, naintindihan na mo ba yung tithes? Ibibigay niyo sa sobre. Lalagyan niyo sa offering box. Okay. 2 Corinthians 7 to 8, ito naman yung offering. Sabi rito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Pero yun at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Biruin yun. 9. Tulad ng nasusulat, siya ay nagbibigay ng libre sa mga dukha at ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Meron ba bang 10? Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itinanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi na magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. May 11 pa ba?
Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Amen. Ano napansin niyo doon? Ano mas malaki sa dalawa? Sa palagay niyo lang, tithes or offering? Ha? Ano sa'yo? Tithes? Kay Brother Rudolph? Usang loob. Sa iba? Sino yung mas malaki? Tithes or offering? O ganito, kayo na lang tatanungin ko. Alin kayo alin? Magkano baho mo sa isang araw? 100. Kung meron kang 100 pesos, magkano ang kaya mong bigay ng kusang loob sa Panginoon? 50. Magkano yung 10% ng 100? 10. Ano mas malaki? Di po ka na. Salamat, brother. Ano mas malaki? Di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi mas malaki yung pagpapahala din doon. Upgrade. May magagamit ka na sa pagkakawang gawa. Oo, meron yun. Yung offering, pag ikaw ay nagbigay ng kusang loob, ang hirap magbigay ng kusang loob. Tama ba? At hindi na pipilitan, sabi ro, balik mo sa 9:7. Brother Liron. Sabi ro, ang offering, ibinibigay ito dapat kusang loob at hindi ka napipilitan. Kasi kapag buong buo ang kusang loob mong ibinigay ito sa Panginoon, sabi doon, magagawa ng Diyos na pagpalain kayo. Higit pa! Sabi doon, ayon sa sarili pa siya, maluwag sa loob, at di napipilitan lang sapagkat iniibig ng Diyos, mahal na mahal ng Diyos ang mga kusang nagbibigay ng may kagalakan, kagaya ng babaeng balo. Diba? Yung mga maniningil ng buwis, yung mga pariseyo, yung mga tao sa templo, nagbibigay ng mga butalang nila, ang lalaki. Diba? Ako mayaman, kasi nakamerkano ako para akong may kaya-kaya sa buhay. Binigay lang ito binigay lang mo, hindi ko binili ito, okay? Bawa, may pera ako ng mga 2 milyon, yan. Bibigay ako ng mga 100K, ang laki na nun, di ba? 100K. Walang kabagay-bagay sa akin yun, milyonaryo ako eh. Tama ba? Pero yung babaeng balo, buong puso, kagalakan siyang nabigay sa Panginoon. Ang pera niya na lang, 2.50 sentimo. At wala na siyang pera, yun na lang, laman ng pera niya, parang ako. Kano pera ko? Oh, 30. 36, yan, 36 na lang yung pera ko sa bulsa ko. Eh dahil, Lord, eto na lang po laman ng pera ko, pero dahil karapat dapat ka sa aking pagsamba, dahil kahanga-hanga yung mga gawa, kinahabagan mo ako, Lord, lahat ito'y para sa iyo. Sabi ni Jesus, tinitingnan niya mga nagbibigay, yung babaeng balo, ang pinaka-the best yung kanyang binigay kahit 36 pesos lang. Ay, si Pastor Ronnie, si 36 pesos eh. Pero sa time na yon, yung babaeng balo, 2.50 sentimo. Bakit? Eh, yung mga mayayaman, buta lang nila yun eh. Oh, 100K. Titignan pa yung mga iba, papakita pa yung mga binigay nila, di ba? 100K, tapos uupo sa maganda upuan nyo. Siyempre, mayaman yun. Tama ba? Pero yung babaeng balo, buong puso, 2.50 sentimo, pero ang tingin ng Diyos, ito. Kasi bakit? Yun yung bukal sa loob niya. Higit pa sa kanyang buhay, kaya niyang ibigay ang lahat sa Panginoon. Amen? Nang walang pag-alinlangan, kahit ikamatay niya pa. Kaya, ano pagkakaunawa niyo sa offering niyo? Ito ay binibigay ng may pagpapahalaga, paggalang, at pagmamahal sa Diyos. Kayo po ba? Bukal sa loob, hindi na pipilitan. So, ibig sabihin, ito ay malayo pa lang. Talagang pinagplanuhan mo na. Pinagplanuhan, pinaghandaan, binibigay ng may pag-ibig, binibigay ng may kagalakan. Yan ang offering. Okay? Ano kaiba niya sa tithes? Masama man o loob mo, kung sumunod ka, pagpapalain ka. Ayun ang tithes. Pero sa offering, mag-ingat ka. Dapat ang pagbibigay mo ay bukal sa loob, hindi na pipilitan, may pag-ibig, may banal na pagkatakot sa Diyos, may paggalang sa Diyos. Bakit? Kasi kung papansinin mo, yung biyaya niya grabe. Pangkalahatan. Talagang nasa point na may makakakilalang kaluluwa ang Diyos kung saan yun yung nais ng Diyos o kalooban niya na ibig niya ang lahat ay maligtas. Tama mo ba? At sabi ng pag binigay mo ang inyong offering ng buong buo nang may bukal sa loob, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Lagay mo sa 8, brother, verse 8. Yan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo. Napansin nyo? Yung word na sa lahat ng bagay. Sa lahat. Ano yung lahat ng bagay para sa sarili nyo?
mahal mo sa buhay, kaibigan mo, pag-aaral mo, trabaho mo. Tama ba? Career mo. Tama ba? Lahat ng bagay na meron sa'yo, magagawa ng Diyos na ikaw ay pasaganahin. Yan ang kaibahan niya sa offering. Sa tithes. Ang offering, kapag ito'y bukal sa loob na binigay mo sa Panginoon, sa lahat ng bagay ay pasasaganahin ka ng Diyos. Kasama yung mga mahal niyo sa buhay. Halimbawa, si Nicole, yung mama niya, nasa ibang bansa, Brother Kian. Kapag kayo naging faithful sa gawain ng pamibigay o ng offering, ay talagang damay sa pag-iingat ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay. Damay sa pagpapala, pagkatagumpay ang lahat ng ating mahal. Hindi lang sila, lahat tayong naririto. Sa pag-aaral mo, magiging matagumpay ka. At kung ikaw ay mananampalataya at lagi mong itutuon ang direksyon mo sa Diyos, sa ganung paraan. Amen? Yan, ganun ang pangako. Tandaan nyo, ang Diyos na nangangako sa atin, hindi tao. Ito si Yahweh. Kapag sinabi niya tiyak, ito ay kanyang gagawin. Okay? Yung mas malaki ang biyaya sa totoo ulit ng tithes and offering. Yung offering, talagang gagamitin para ma-enlarge ang gawain ng Panginoon. Kasi ano ba yung kalooban ng Diyos? Ibig ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Kaya kapag nagbigay ka ng offering, parang sinabi mo, mahal mo talaga ang Diyos. Kasi ang ibig ng Diyos, yung mahalin mo, yung kapwa mo. At sa offering, ang purpose nito ay para maraming magpasalamat sa Diyos, maraming kumilala sa Diyos, at kasama evangelism doon. Amen? Tama ba? Kaya, nakuha niyo yung kaibahan ng tithes and offering. Ano mo yung tithes? Ito ay kasampung bahagi ng ating kita. Ano yung offering? Ito ay bukal sa loob. At hindi napipilitan na kayang gawin ng puso mo para sa Diyos. Ano yung pangako niya sa tithes? Bubuksan ng Diyos yung mga bintana. Okay, mga bintana. Okay? Sa offering, pasasaganahin sa lahat ng bagay. Okay, kuha niyo yun. Kaya, ano mas malaki sa dalawa? Kahit 10%, tayo ulit, Jamie. Ikaw naman, Jamie, tatanong kita. Kung mayroon ka 100, magkano ang kaya mong bigay sa loob, pusang loob? Siguro eh. Kung may 100 ka, magkano 10% yung 100? Ano mas malaki? Mas malaki yung offering. Tama ba? Di ba? Ganun yun. Kaya tandaan natin, bibigay mo yung tithes na kasobre bukod sa offering. Okay? Kaya kasama kasi lahat dyan yung sa offering kasi kasama yung offering for the bukod pa nga sa totoo yun eh. Pero kasama kasi sila doon. Programa kasi ng church yan. Magbibigay ng tulong, mag-house to house, magbibigay ng regalo pag Christmas, magbibigay ng gift sa mga miyembro, at magpapatayo ng church. Sama na yan, lahat-lahat. Kaya ganoon ang ginagawa dyan. Kaya lahat yan sa ikararangal ng Diyos, pero ang bawat isa sa atin, pag pinahalagahan natin to, iba ang pangako niya. Amen? Sa ating mga buhay. At kung ito ating gagawin, tandaan natin, ang Diyos natin, si Yahweh. Kapag sinabi niya, tiyak ay kanyang gagawin. Hebrew 13:8. Si Yahweh, ngayon, bukas, sige, bago na ba? Si Jesucristo ay hindi magbabago, kailanman siya ay kahapon, ngayon at bukas. Okay? Tandaan natin yan. Ang Diyos natin ay Diyos. Kapag siya'y nagsabi, tiyak ay kanyang gagawin. Amen? Alam na po natin yung tithes and offering. Ano uli yung tithes? At ano ito para sa Diyos? Ito ay hamon ng may kalakip na pangako. Amen? Ano naman yung offering? Kusang loob na pagbibigay. At ang sabi rito, sa lahat ng bagay, laruin nyo na, sa lahat ng bagay, nangangako ang Diyos sa atin na tayo ipasasaganahin niya. At ang purpose niya, para may magamit tayo sa pagkakawag. Baka mamaya, Lord, ayun, magbibigay ako offering, malaki. Pag bibili ako iPhone kasi, wag ganun yung mindset na, kayaan nyo na, baka may magbigay nyo lang sa inyo nun. Amen, kapag sumusunod ka sa gawain ng Panginoon. Kasi meron akong mga kaibigan, binigyan siya ng, may gulat siya, may tumawag sa kanya eh. Kasi nagbabay lang siya, Bible study. Tapos, may nakakita sa kanya, binigyan siya ng motor. Kwento niya yun eh. Motor kaya lang, Volvo. Yung tatak, Volvo. Volvo.
Bro, aandar, iinto, tulak siya, ginawa yung unit niya. Pasensya na kayo bro, balik ko na lang po. Pero thank you po sa inyong kasi nakaalala sa kanya. Kasi nahihirapan siya lalo eh. Tulak siya ng tulak eh. Kada andar, into eh, tulak. Pero hindi niya na sinabi, bro, balik ko na lang po kasi para komportable ako sa pagbabike na lang siguro. Pero maraming salamat, na-appreciate mo yung pangailangan ko. Binalin niya. Kasi mga kinalaunan, may tumawag sa kanya. Pastor, bakit po? Pwede ba tayo magkita sa labas? Sige po, anong oras po? Nagkita sila. Tapos binilan siya ng bagong motor. Brand new talaga. At hindi lang yung pag-uwi niya, mga ilang araw, bigla na may tumawag. Pastor, pwede ba ulit tayo magkita? Sige po. Binila naman siya ng sidecar ng motor. Kaya naging tricycle na stainless yung motor niya. Bagong-bago. Pumunta siya rito, tinatanggal niya pa nga yung plastic eh. Ulang-ulang, grabe niya dito yun. Nakita ko din. Kasi bago yan, ano lang to, langit lang to. Nang Panginoon sa akin. Kasi nagbabike lang ako nung nakaraan eh. Nagba-Bible study, bahay-bahay eh. Pinagpala siya. Kasi naging tapat siya sa Panginoon. Amen? At nakita yung desire ng kanyang puso. Pero iba-iba naman, ang mga katawagan sa atin ng Diyos, tandaan niya. Pero isa lang ang pangako ng Diyos. Sa bawat tao sumusunod sa Kanya, hindi nawawala yung kanyang pangako. Kasi siya si Yahweh. Amen? Kaya sa iyong kapatid na nakaupo dyan ngayon, alam kong meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, pero tandaan mo, pag ikaw ay sumunod sa Diyos natin, tiyak ang kanyang pangako. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Kanya lahat ng pangako. Amen? May tanong ba kayo? May tanong? Sinong gusto magtanong? JP, may tanong ka ba? Ano mas malaki? Tithes and offering. Pero lahat yan ay may kaakibat na pangako na tayo rin ang makikinabang. Amen? Hanggang tayo nasa bundok ito. Kaya sinabi lang natin magbigay sa Panginoon sa abot ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Maging tapat tayo. Amen? Para mas lalong sumagana ang biyaya niya sa ating iglesia na rin at sa ating mga buhay. Higit sa lahat sa ating mga kapatiran. Amen? Kaya tayo mag-pray bago tayo pumunta sa ating pangalawang gawain, pagpupuri sa Diyos, tayo mag-pray. Lord, salamat po sa iyong salita. Nawa manatili ito sa aming puso at huwag lang namin ito basta narinig, Panginoon. Nawa magawa namin ito upang hingit namin magawa, Panginoon, ang kalooban mo habang hinihintay ang muli mong pagbabalik. Salamat po sa iyong kabutihan na hintulot mo, Panginoon, na ang iyong salita ay aming marinig katibayan na kami ay tunay na mga anak mo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos at tinatawagan ko tayo mga musician mag-prepare na para sa ating pagpupuri sa Panginoon.